Ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat, subalit nasa bawat isa sa atin kung paano natin ito tatanggapin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang mga may pandinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinghaga. Sinabi niya, "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa." Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo naunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinghaga? Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa mga alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay sower. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito,
Kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. At paki-share po ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, sa oras na ito, ako ay kasalukuyan ng nagbabiyahe papunta sa Italy, sa Rome. Please pray for this trip na sana ay maging makahulugan at mabunga ang gaganaping International Conference on Clergy Ongoing Formation sa Vatican. Mga kapatid, narinig po natin sa araw na ito ang isang napakahabang ebanghelyo tungkol sa parable of the sower. Actually, 3 letter S yung mahalagang maunawaan natin dito. The seed, the sower, and the soil. 3S. The seed, yung binhi. The sower, yung naghahasik. And the soil, yung lupa. At ito yung parable na ipaniliwanag sa atin ni Jesus. Nandito na rin sa gospel natin yung kahulugan ng talinghagang ito. And that's why it doesn't need any more and further explanation. Pero gusto ko mag-focus dito sa 3 S na ito. Una, yung binhi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos. At yung sower, siyempre, ang Diyos mismo. At makikita natin kung gaano ka-generous ang Diyos sa paghahasik ng kanyang salita. Sa paghahasik ng kanyang pagmamahal. Very generous. Bakit? Malalaman natin yung generosity of God kapag naunawaan natin yung soil. Iba't iba ho ng kinabagsakan kasi ito eh. May nahulog sa batuhan, may nahulog sa kalsada, may nahulog sa damuhan, at syempre may nahulog sa mabuting lupa. Itong iba't ibang binagsakan, binagsabugan ng binhi, ay sumisimbolo sa ating lahat na ang salita ng Diyos ay inihahasik ni Jesus, inihahasik sa atin maging sino man tayo. Anuman ang ating pinagmulan, anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating sitwasyon, God was so generous. Imagine, kung ikaw yung totoong magsasakang maghahasik, hindi mo gagawin ito. Pati ba naman sa kalsada, maghahasik ka pa rin ng binhi. Ipupunla mo muna ito at sisiguraduhin mong mataba yung paglalagyan mong lupa. Pero makita natin, alam nyo, iba yung kaisipan ng Diyos eh. Iba yung kalooban ng Diyos. Bakit? Kung maghasik siya, ay napaka-generous. Because God is a God of opportunity. God is a God of chances. Minsan kahit tayo, matigas ang puso natin, kahit tayo ay kumbaga unfaithful, kahit tayo ay hindi consistent in loving, kahit tayo ay hindi karapat-dapat, still, lahat tayo, ang bawat isa sa atin, ay kinoconsider ng Diyos na candidate sa kanyang pagmamahal. Itinuturing ng Diyos na candidate sa kanyang salita. Kaya nga, napaka-generous ng Diyos at napaka-mapagpasensya. For sure, naghihintay at umaasa na tatanggapin natin yung kanyang salita, yung kanyang pagmamahal. Binibigyan tayo ng chance, ng pagkakataon para tanggapin siya. At kung kailan yun, hindi natin alam. Kasi kung ating titingnan yung ating sarili, di po ba? Hindi naman tayo agad-agad na tumatanggap ng kanyang pag-ibig, ng kanyang salita. Kasi kapag tinanggap na natin yung kanyang pagmamahal, tinanggap natin yung salita ng Diyos, at tayo ay matabang lupa, mamumunga ito agad. Lalago ito, mamumunga ng sagana. Pero alam natin for sure, for certain, na hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay receptive at handang tumanggap ng kanyang salita, ng kanyang pag-ibig. Kasi it entails
conversion. It entails change of life, pagbabagong buhay. At doon tayo nagkakaroon ng struggle. Minsan hindi tayo consistent. Mabait ngayon, bukas hindi. Matino ngayon, bukas hindi. Mapagbigay ngayon, bukas hindi. Mapagmahal ngayon, bukas hindi. And most of the time, conditional tayo. Sabi nga, weather, panahon. Pero kapag sinabing tayo matabang lupa, kapag sinabing tinanggap natin ang salita at ang pagmamahal niya sa buhay natin, then it will change us totally, consistently, every day. Kaya nga, if we find it really difficult to accept the word and the love of God for us, kaya nahirapan tayo sa pagbabago, alam niyo po, ito yung biyayang hilingin natin sa Diyos. Kasi pati yun, regalo ng Diyos. Kung paano tayo magiging matabang lupa, it is still the grace of God. Kaya sana maging bukas tayong palagi sa grasya at sa biyaya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa kagandahang loob mo sa amin. Na bagamat hindi kami karapat-dapat, patuloy mo kaming minamahal, pinagpapala, at patuloy mong isinasabog sa amin ang iyong salita, sa aming puso, sa aming buhay. Sana ito'y aming alagaan, palaguin, pamungahin at ingatan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.